Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Barangay Ginebra vs Rain or Shine. Ano nga ba ang advantage ng Barangay Ginebra? Isang malaking balita para kay Japet Aguilar. Dahil nga sa pagkakatalo ng Barangay Ginebra last Manila Clasico, ay kinakailangan nga nilang makabawi at makabounce back para manatiling on track ngayong conference. Pero sino nga ba ang kinakailangang mag-step up sa kanilang mga upcoming games? Hindi na nga tayo magpapaligoy-ligoy pa. Si Japet ang kinakailangang mag-step up ngayong conference. Ito ngang si Japet ang isa sa mga veterano ngayon ng Barangay Ginebra. At kung leadership ang pag-uusapan, ay isa si Japet sa mga masasandalan ni Coach Tim Cone. At ngayong conference nga ay malaki ang role na kinakailangang gampanan ni Japet sa kanyang kupunan. Lalo na ngayon na wala pa rin kasiguraduhan kung kailan makakabalik itong kanilang batang high-flying forward na si Jamie Malonzo. Nakasalukuyang may iniindang sports hernia. Wala na nga po pwedeng pumalit sa pwesto ni Jamie Malonzo kundi itong si Japet Aguilar. At napakalaking responsibilidad nga ang nakaatang ngayon kay Japet dahil kinakailangan niyang tutukan at madepensahan ang mga imports ngayong conference. At hindi nga magiging madali yan dahil hindi nga basta-basta yung mga imports, yung iba ay former NBA player pa. Ang tanong, kakayanin ba ni Japet na mag-step up ngayong conference? Ang sagot ay oo. Napakaganda nga ng performance nitong si Japet Aguilar sa kanilang first 2 games. Sa kanyang debut game kontra Converge Fiber Xers ay nakapagtala lang naman ito ng double-double performance na 11 points at 10 rebounds. Second game kontra Magnolia Hotshots ay nakapagtala naman ito ng 12 points at 4 rebounds. In terms of offense, ay maganda ang output ni Japet Aguilar. Pagdating sa depensa, ay disente naman ang kanyang ipinapakita. Usual Japet Aguilar pa nga rin ang kanyang performance na kayang mag-contribute offense and defense. Pero sapat na nga ba ang ipinakitang performance ni Japet Aguilar? Ang sagot ay hindi. Pero ang magandang sign kay Japet Aguilar ay nakikita na natin na bumabalik ng muli ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro. Alam naman nating lahat mga chong na kapag maganda yung simula ni Japet ay nagtutuloy-tuloy yan buong conference. Dahil nga sa pagkawala ni Jamie Malonzo ay nagkakaroon nga ngayon ng quality minutes itong si Japet Aguilar. At naniniwala ko mga chong na nagsisimula ng bumuelo si Japet para ilabas ang kanyang laro. Playing time nga lang yung kailangan ni Japet nitong mga nakalipas na conference. At ito na nga ang kanyang tamang pagkakataon para mailabas muli ang kanyang laro. Sa kabilang banda, Barangay Ginebra vs Rain or Shine. Ano nga ba ang advantage ng Barangay Ginebra? Matapos nga ang pagkakatalo ng kupunan ni Coach Tim Cone sa nakalipas na Manila Clasico, ay gigil nga silang makabounce back. Lalong-lalo na itong import ng Barangay Ginebra na si Tony Bishop. Pero ang makakatapat nga ng Ginebra ay ang kupunan ni Coach Yengyao na Rain or Shine na Last Two Painters. Ano-ano nga ba ang mga advantage ng Barangay Ginebra sa laban na yan? Unang-una syempre ay ang mga big man ni Coach Tim Cone. Meron nga siyang Christian Son Hardinger, Tony Bishop at Japet Aguilar na maganda ang ipinakita sa nakalipas na dalawa nilang laro. Ang mga big man nga ng Ginebra ang expected na magpapakita ang gilas sa laban na yan. Dahil yung big man lang ng Rain or Shine ay yung kanilang import na si Dajuan Summers. The rest ay undersize yung mga big man ng Rain or Shine. Kaya naman, napakalaki ng advantage ng Ginebra pagdating sa kanilang mga big man. Isa pa sa advantage ng Barangay Ginebra ay bukod sa kanilang mga big man ay marami nga silang star players. Marami nga po pwedeng maasahan si Coach Tim Cone. Nandyan si Scottie Thompson, Maverick Ahamnisi at iba pa. Kaya naman, hindi magiging problema yung kanilang opensa. Dahil alatin man yung performance ng isa, ay meron pang isa pang option si Coach Tim Cone sa kanyang mga players. Pero yung magiging disadvantage naman ng Ginebra sa laban na yan, ay mas mabilis nga sa kanila ang Rain or Shine ni Last Two Painters.
Kulang nga sa big man ang Rain or Shine. Pero bawing-bawi naman sila pagdating sa speed, talent at malilikot nga rin yung kamay ng mga players ng Rain or Shine pagdating sa depensa. Sa nakalipas na Manila Clasico ay turnovers yung pinaka naging problema ng kupunan ni Coach Tim Cone. At expected nga na more turnovers na naman ang maipapakita ng Barangay Ginebra dahil isa nga yung Rain or Shine sa mga pesky defender dito sa PBA. Pero bilog nga ang bola. Magkakaalaman na lang talaga kapag parehas na silang nakapatong sa loob ng basketball court. Pareho nga silang galing sa talo at tignan na lang natin kung sino nga ba ang makaka-bounce back para sa kanilang kupunan.